Eto na nga mga chong, marami tayong PBA updates. Magandang balita patungkol kay Sydney Onwubere. Gaano nga ba kalaki ang tsansa ng Barangay Ginebra na makakuha ng twice to beat advantage sa paparating na quarterfinals? Sa ngayon nga mga chong, ay ang nangunguna sa team standings ay ang Magnolia Hotshots. Sigurado na nga silang pasok sa quarterfinals at isang panalo na lang ay masesecure na nila ang kanilang twice to beat advantage. Dahil ang safest passage nga para makuha ang twice to beat ay 8 panalo. Sa ngayon ay merong kartadang 4 wins at 3 loss record ang Barangay Ginebra. Kasalukuyan nga silang nasa number 6 spot. Kaya naman, gaano ba kalaki ang chance ngayon ng Ginebra na makuha ang twice to beat advantage? At ano-ano nga ba ang mga kinakailangan nilang gawin para makuha yan? Sa ngayon nga mga chong, ay meron pa namang pag-asa ang Barangay Ginebra na makuha ang twice to beat advantage. Pero hindi nga yan magiging madali dahil kinakailangan nga nilang maipanalo ang halos lahat ng kanilang natitirang laro ngayong elimination round. At least 7 wins ang kailangan ng Ginebra para makapag-contest sa twice to beat advantage. Pero para masiguro na makukuha nila yan nang walang pinoproblema ay kailangan nila ng 8 wins. At hindi nga basta-basta yung mga natitirang laro ng Barangay Ginebra dahil nandyan pa ang Meralco Bolts na makakalaban nila ngayong Biyernes. Isa nga ang Meralco sa rising team ngayong conference, lalo na't napakalakas ng kanilang import na si Zach Lofton. Susundan pa ng Christmas game kontra TMT Tropang Giga na nakakabuelo na, Northport Batang Pier sa January 7 at huling laro naman nila January 13 kontra NLEX Road Warriors. Kaya naman, dadaan talaga sa butas ng karayom ang Barangay Ginebra para sa target na twice to beat. Alam naman nating lahat na napaka-importante niyan ngayong quarterfinals. Dahil kapag meron kang twice to beat advantage, ay madali ka lang makakapag-advance sa semi-final round. Kaya naman nakikipagpatayan nga ngayon ang lahat ng kupunan para makuha yan dahil ang top 4 teams nga ang mabibigyan ng twice to beat. At sa ipinapakitang performance ng Ginebra ngayong conference ay mahihirapan talaga sila na masungkwit ang twice to beat dahil napakaraming ang problema ang kinakarap ng kanilang kupunan. Sunod-sunod na tinatamaan ng injury ang kanilang mga players. At hanggang sa ngayon ay naghahabol pa rin sila ng kanilang solid team chemistry dahil marami nga ang nabago sa kanila bago magsimula ang conference. Pero tingnan na lang natin kung magagawan nga ba nila yan ng paraan. Ano sa tingin nyo mga chong, makukuha ba ng Ginebra ang twice to beat? I-comment mo lang dyan sa ibaba. Dumako naman tayo dito sa magandang balita patungkol kay Sydney Onwubere. Ito nga si Sydney Onwubere mga chong ay ang isa sa mga bench players ng Barangay Ginebra. Matagal-tagal na nga rin itong naburo sa bench ng kanyang koponan dahil sa loaded ang kanilang lineup. Pero sa huli nga nilang laro kontra San Miguel Beermen ay napakaganda nga ng naging performance ng nasabing power forward at siya nga ang dahilan kung bakit nakahabol ang kanyang koponan at muntik-muntikan pang makumpleto ang kanilang comeback performance. Sa laro na yan kontra San Miguel ay nakapagtala lang ito ng 3 points. Pero hindi nga sa opensa na asahan itong Sydney Onwubere kundi sa kanyang sipag at kanyang napakahigpit na depensa. Grabe nga ang hustle nito sa loob, nakikipagsabayan at gumagamit ng utak at marunong mag-mind games. Sa katunayan nga ay isa itong si Sydney Onwubere sa mga nakapagpakita ng magandang performance
last PBA on tour, kung saan nabigyan nga siya ng break ni Coach Richard Del Rosario. At ang magandang balita nga ngayon dito kay Sydney Onwubere ay possible nga daw na mabigyan siya ng playing time ni Coach Tim Cone sa mga upcoming games ng Barangay Ginebra. Nagustuhan nga daw ni Coach Tim ang hustle at sipag nito pagdating sa depensa. Para sa akin mga chong, ay malaki ang may tutulong nitong si Sydney Onwubere, lalong-lalo na pagdating sa depensa. Nitong mga nakaraan ay problema ng Barangay Ginebra yung kanilang finishing sa 4th quarter dahil kinakapos na yung kanilang starting 5 sa dulo ng laro. At para nga maiwasan yan, ay mas magandang gumamit na sila ng mga bench players na makakatulong para makapagpahinga ang kanilang mga key players. At isa nga itong si Sydney Onwubere para mabigyan ng pagkakataon na makapagpahinga itong si Christian Starnhardinger at Japet Aguilar. Kailangan nga ng dalawang yan ng pahinga lalo na't papalapit na ang quarterfinals at po pwede nga makatulong si Sydney Onwubere. Ano sa tingin nyo mga chong, deserve ba ni Onwubere ng playing time? I-comment mo lang dyan sa ibaba.